Hindi ka naman buntis, pero kung ano-anong pagkain ang kinikrave mo, Audrey, siyempre gusto mo dyan, turo dito, turo doon, bili dito, bili doon. Talagang di mo talaga maiisip kung anong pagkain gusto mo dahil sa sobrang dami ng mga pagkain pumapasok sa isip mo. Pero kung ganyan ka, para sa iyo itong tips na ibibigay namin sa inyo ngayong umaga. At kaugnay po niyan ay makakasama natin ang health and wellness coach na si Glory Jane Velasco. Pambigyan tayo ng tips kung paano nga ba natin makokontrol ang ating unhealthy food cravings. Good morning po, Coach Glory. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning mga ka-RSP, yes. Ayan, good morning Coach Glory. Ayan, napapatanong ako lagi, ba't ba tayo merong craving lagi? Ba't ba tayo lagi nagkikrave? Ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit tayo nagkikrave ng kung ano-anong pagkain? Yeah, so the question is really much relevant, especially sa ating mga Pinoy na mahilig talagang kumain. So we have several factors that we want to be aware of. So bakit ba tayo nagkikrave? So isa na doon is biological. Pangalawa is it's psychological. The number 3 is environmental. So let me just expound on that. Biological meaning, yung ating katawan is naghahanap siya ng mga pagkain na nagbibigay ng immediate energy or ng nutrients. So mahalaga na makuha ng katawan yung vitamins, nutrients, saka minerals na kailangan ito. Pangalawa is yung psychological factor. So meron tayong mga cravings na attributed sa mga foods na related sa emotions, associated natin sa emotions, sa habits, and then sa mga past experiences with certain foods. And lastly, meron din tayong environmental factors, especially yung nakikita natin sa social media, so advertising, and then dun sa availability, kung ano yung ma-access lang natin immediately. And also last is yung social influences or yung sa culture natin. So ano yung mga pagkain na patok na pitok sa mga Pinoy. Ayan nga, tama si Coach Glory, no? Yung environmental factor fee. Dahil nung pandemic, mga naka-lockdown lang tayo sa bahay, di ba? Busog ka na, nag-dinner ka na. Pero habang nagbabrowse ka ng cellphone mo, lalabas yung pizza, lalabas yung mga pagkain na gusto mo, Order na agad. mapapa-order ka. So more on Iba-iba, maraming takaw factors mata. na. Yun, Takaw mata isa sa rin yan. Tagalog. Tapos pagkakainin mo na, ayaw mo na. Ayan, Coach Glory, mas malaki bang factor yung pagkikrave po natin, yung nararamdaman nating emosyon? Ay, definitely po. Kasi kahit ng emotions ang nararamdaman natin, either we are happy or sad, or lonely, or frustrated, or stressed out, kahit anong emotions or feeling celebratory, ginagamit natin ang food as yung dysfunctional na coping mechanism. Kasi yun lang din yung natutunan natin. So especially like nung kabataan natin, nakita natin yung mother natin na very stressed. Tapos, then, kumuha siya ng ice cream, kumain siya, tapos bigla siyang naging happy. Then natutunan natin at that time na, so yung sagot pala, kung ikaw is stressed, is kumain ng ice cream. So syempre, meron tayong iba't ibang forms of cravings or mga hunger. So yun yung pinakita kanina, nutritional hunger. Meron tayong thirst hunger. And then isa-isahin natin to, low blood sugar hunger, may variety hunger, empty stomach hunger, at saka emotional hunger. So just to delve on it one by one, nutritional hunger, kasi ayon kay Dr. Bruce Lipton, who is a cell biologist, tapos sa kanyang aklat na Biology of Beliefs, meron tayong at least 50 trillion cells na nangangailangan ng wide variety ng vitamins, minerals, at nutrients. So kapag hindi natin maibibigay yung mga essential nutrients na yun sa katawan, din lalabas talaga yun as a form of cravings. Pero dahil sa mga pagkain natin ngayon na devoid na talaga sa mga minerals, punong-puno na ng chemicals, hindi yun nakukuha ng katawan. Kaya naglalabas siya ng signal as gutom. Okay, so yung pangalawa naman is thirst hunger. So dahil historically, nakukuha naman talaga natin yung ating water galing sa kinakain natin, like sa ating mga hunter-gatherers na ancestors. So hindi sila palaging nasa bodies of water. So kapag sila ay nasa land, kinukuha nila yung tubig with minerals dun sa kanilang kinakain na mga fruits or vegetables. So, kaya kailangan nating maging hydrated, mga ka-RSP, kasi nakita naman natin kanina, di ba, yung heat index sa Pinas from 40 plus degrees Celsius to 50. So, napakainit. So, please always stay hydrated tayo with at least 8 glasses ng tubig with minerals dyan. And then number 3,
low blood sugar hunger. So ito naman is dala sa quality ng foods na kinakain natin ngayon. So which is highly refined carbs at saka mga sugars. Wala silang fibers. And because of this, yung katawan natin tumataas, so merong spike ng blood sugar levels. Tapos after 30 minutes or so, bumabagsak yun. Pagbagsak nun, that is what we call as the low blood sugar hunger. At ang body, mag-crave siya of the same kinds of food. Especially yung ating gut microbiome, ito yung mga bugs na nasa ating gut, ito sila ang nagsisend din ng signals ng palagi natin kinakain. So if palagi tayong kumakain ng highly refined carbs saka sugars like bread, rice, pasta, so all this is nagvo-vote yung mga gut bacteria na yon, tapos nagsisend sila ng signal in a form of cravings. So by the way mga ka-RSP, itong low blood sugar hunger is a form of fake hunger kasi hindi natin to ma-experience kapag we are eating the real human diet. So, ang real human diet is ito yung mga pagkain na nagbibigay sa ating katawan ng vitamins, minerals, at saka nutrients. Tapos, punong-puno pa ng fibers. And ito is yung mga healthy kinds of proteins, healthy kinds of fats, and then we also have yung healthy kinds of carbs and fibers. So, when you eat yung real human diet na maraming fibers, wala tayong spike at saka crash ng blood sugar levels natin. So, we never experience this low blood sugar hunger. Okay? And also yung pang-apat, yung variety hunger. So, since sinabi ko kanina na we have at least 50 trillion cells ng nasa ating katawan, it requires a lot or a variety of Dami, vitamins, minerals, and nutrients na kainin natin. So, kailangan talaga iba't ibang kulay ng pagkain. And also, itong variety hunger na experience natin to whenever napadami tayo ng pag-cook ng pagkain. Tapos, yung leftovers, kinain natin ng 3 araw. So ano pa talaga? Hindi Ayan. mo na, you will grow sick sa food na yon. And also, kapag tapos ka nang kumain sa Japanese restaurant, tapos the next day, merong mag-o-offer sa'yo na kumain ulit sa Japanese restaurant, most likely you would say no. Kasi that's a form of variety hunger. So gusto mo na naman ng ibang lasa. Ayan. Parang si Okay, so ang Profi. sagot sa variety hunger, Coach, parang si Profi Yes, yung yes. pinapaliwanag mo kanina, no? Kasi whenever ganun. siya emotional, minsan broken-hearted, napapakain eh. Excuse me? Napapastress eating eh. Misinformation po yan. Huwag niyo pa paniwalaan si Audrey. Pero, Coach, sa anim na nabanggit yung mga factors na yan, we wanna know, may Yeah. negative, is it something negative sa atin? Ano bang dapat natin gawin para makontrol yung ating unhealthy food cravings? yes. So, dun sa anim na mga types or triggers ng food cravings, isa lang dun yung authentic, tapos yung 5 is actually fake. So, yung authentic lang dun is yung nutritional hunger. So, kailangan natin kailangan kumain natin cells. ng mga foods na nabibigay sa atin nga ng healthy fats, healthy carbs, proteins, at saka ng fibers. So, we call it the real human diet. So, meron tayong ability to determine sa identify ano yung real human diet na yun. So, number 1, makakain mo ba siya ng hilaw? So, with that means break it down to its ingredients list. So, for example, kung kinakain natin is instant noodles, merong MSG, nakakain ba natin yung MSG nang siya lang mag-isa? So, if the answer is no, then it's not part sa real human diet. So, pangalawang R is, can you recognize it in nature? Nakikita mo ba siya sa nature talaga na nag-grow at saka nagro-roam? So, yun yung actually third, roam at saka grow. And then yung pang-apat is, does it rot? Kasi maraming foods ngayon na ang expiration date 3 years, 5 years, 8 years. So that means nahirapan actually yung mga bacteria sa labas to break it down, how much more yung katawan natin. And ang fifth na R is, can you recreate it in your kitchen without the use of chemical laboratory? So kaya yun yung ability natin to 5 identify Rs, ano yung oh. 5 Rs. And kapag yes yung sagot dito, these are the real human diet, nagbilong sa real human diet, na nakaka-address sa ating nutritional hunger. Now, ngayon mga ka-RSP, dun sa fake types of human hungers, ang most common at saka pinakadelikado dun, most dangerous, is the emotional hunger. So, kaya kailangan natin maintindihan yung mga triggers natin. Either it's biological, kailangan ba talaga siya ng katawan natin? And then, is it yung psychological, emotional ba talaga siya? Or habitual lang? Or yung environmental, dahil sa palagi natin siyang nakikita. Okay. So, Coach? itong sa
Yep. Yeah, bilang panghuli, no, isingit ko lamang to, Profi. May nabasa kasi ako na yung bad bacteria daw na nananahan sa ating mga sikmura, nagkikrave lagi ng sugar at nagsasend to ng signal sa ating kaisipan na nagugutom ka kahit hindi naman. Tama po ba yung Coach? Yes, definitely. Because yung ating gut is actually connected sa ating brain. So yun yung tinatawag natin na enteric nervous system. So we have this nervous system. First, yung alam natin, the central nervous system. And then yung pangalawa is actually our gut, the enteric nervous system. And meron silang direct line, direct link doon sa ating brain. So kapag ang ating gut is punong-puno ng mga gut bacteria na pinifeed natin ng mga rice, yung mga highly refined carbs at sugars, sila din ang nagvo-vote. So kapag mas marami sila, kasi yun yung pinifeed natin, then sila din yung naglalabas ng cravings. Ayun. So the more we eat yung mga healthy kinds of foods, then the more din na deprive natin yung bad gut bacteria and nagpa-flourish yung good gut bacteria. And then sila na rin, eventually, sila na yung magsisend ng bagong signal sa brain in a form of cravings for good na mga or healthy na mga pagkain. Pero kasi Audrey, sa akin, hindi gut eh. Ano? Gut feeling. Kapag Gut may feeling. manluloko sa'yo, ganyan, kailangan may gut feeling. Okay. Pero minsan factor yung yung mga kaibigan kagaya mo. Ayun. O, bakit? Mga nangi-impluwensya na magkainan lagi. Yun, factor yun. Parang ayaw nga kita kasama, Audrey, alam mo yan. Pero ito mga ka-RSP, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Glory Jane Velasco, isang health and wellness coach. Again, thank you so much and stay safe, coach. Maraming salamat, Coach. You're welcome. Thank you.